Sabado ng tanghali, bumiyahe kami papunta sa nasabing abandonadong hotel sa May Laguna. Mahigit 2 oras din ang aming biyahe patungo sa lugar. Dahil sa layo ng lugar at tagal ng pagmamaneho, naghanap muna kami ng stopover sa bandang Pililya para magpahinga saglit. Layo pa namin. Isang oras pa. At makalipas ang ilang minuto, nagpatuloy na kami sa aming biyahe. Okay guys, andito na kami sa Pafami na. So, gandang-daan dito. Ayan, tingnan nyo. Yun o, sobrang lawak. Puro bundok lang sa paligid. Ito yung nasa kaliwa ko. Ayan. So, excited na ako makita yung location. Na-explore natin mamayang gabi. Pagdating namin doon, bumungad sa amin ang isang mahabang abandonadong gusali sa tabi lamang ng kalsada. Ayon sa aming pagre-research, ito ay isang sikat na lumang hotel nung araw. May nakita kaming mga pictures online na katunayan na may mga nagstay pa dito noong 2016. Pero may mga parte na ng mga gusali na hindi gumagana at hindi na halos natapos. Ang pinakalumang litrato ng hotel na nakita namin ay noong 1970 at 1972. Mukhang sinubukan din nilang i-renovate o palakihin ang hotel, ngunit hindi ito natapos. Medyo maaga pa nung makarating kami, kaya napagdesisyonan muna namin na kumain at magpahinga bago pumasok sa gusali. Pagsapit ng gabi, sinubukan ko magtanong sa katapat na bahay nito kung may alam ba sila tungkol sa gusali. Nay, pwede matanong, gaano pong katagal abandonado yung tapat? Pero nag-ooperate pa po yan dati? Dati. Hindi naman po tinatambay ng mga adik yan, Nay? Ay, ito lang. So yun guys, kung narinig nyo si Nanay, tapat niya na tong resort pero halos wala siyang idea kung ano yung nangyari kung paano na-abandonado to. Pero naabutan niya pa daw nag-ooperate yan. Kaya yun, gabi na, wala kami matanungan so bahala na siguro mamaya. Anong oras na ba? 7, no? Mag-7 pala yan si Marisol. Hello. Dilib. Hindi kaya si Michael. What up? Kamusta Pangasinan? Eh Diyos ko, di mainit. Sobrang dilim, tignan nyo. Wala pa akong fill light. Pero ito yung ilaw sa kaya. Tapos tignan nyo kung gaano kadilim yan. Pagtapos ko magtanong sa katapat nitong bahay, ay nagumpisa na kaming pasuki ng gusali. Sabi nila, pag hindi daw naabot masyado ng liwanag, doon madalas may nagpapakita, may tumitira ng mga sasamang espiritu. Dito ko narinig. Ano yan? Promise, parang lalaki. Bigla umilaw yung temperature. Ano yun? Ay, gag... May tao dyan? Okay, so nandito na kami sa gate. Pagpasok namin sa gate, bumungad agad sa amin ang mga nagtataas ang damo at puno. May mga maliliit din na room sa labas. At inisip namin na dito ang ticketing or entrance at room ng mga bantay ng hotel. Oh, parang ticket booth nila. Silipin ko lang kung ano meron dito. Wala na. Tapos eto, baka
bahay din nung ni-stay ng parang guardhouse nila. Ito yung papasok, guys, tingnan nyo. May pathway papunta sa mismong building. Kaya ito ang sinundan namin papasok. Sobrang lawak ng building na ito. Sa tingin namin, ito ay ang parking area nila. So puro vandal na siya. Tingin ko parking to, no? So guys, napansin ko agad habang naglalakad ako dito, parang may mga nagka-camping, nagsisiga. Tingnan nyo. Ayun o. Parang may mga tumatambay dito pag gabi or nagluluto. Wala masyadong divider ang unang palapag. Kaya kitang-kita namin ang lawak ng property. Dito muna tayo sa unang kwarto. So parang ito yung kwartong hindi na natapos din. Okay. Ito halatang hindi na natapos. Bakanting lote na lang siya. Kitang-kita, may mga tinubuan na siya ng mga puno. Ewan ko kung nandiyan pa yan dati na. Or tumubo lang kasi wala na masyadong pumupunta sa lugar na to. Ayan guys, tingnan. Kung may mga nahagip yung mata nyo sa camera, feel free to comment. So ngayon, assume ko na nasa parking lot kami. Tapos may mga hindi rin natapos na hukay dito. Ayan, ang lalalim. Ayan siya, tingnan nyo. Kailangan na mag-ingat kasi walang bakod yung mga floor. Grabe, nakakatakot. Tingnan nyo. Parang may nakatayo sa dulo. No? Parang may movement sa banda dito, no? Kanina pa nga nag-blurred yung camera eh. So eto, isang malaking open area lang. Halatang hindi talaga siya natapos. Tapos puro vandal na rin. May mga naiwan pa na kalat, mga basag na bote na rin. Nandito, ayan, mga basag na bote. Pakita ko yung kabuuan ng lugar sa inyo. Eto siya. Sobrang lawak, nag-e-echo yung boses ko. Tapos dito sa side ko is ilog na. Wala na. Tignan nyo. Pag naano ka dyan, pag nalaglag ka, ilog na siya. Ano, kita nyo ba? Yan, tapos dito na yung parang flood control. Nandyan yung mga pakod. May mga nakita din kami na konting kwarto. Pero parang CR ito na hindi na naituloy. Tabi-tabi po. Nakatakot dito. Sabi nila, pag hindi daw naabot masyado ng liwanag, doon madalas may nagpapakita, may tumitira ng mga sasamang espiritu or maligno. Pinapakiramdam ako kung may naririnig akong kakaiba sa paligid. May mga naririnig na ba kayo? Wala pa naman? Wala pa naman, no? Okay. Ibon, may narinig kami ibon, kaluskos, pero wala pa kami naririnig na kahit anong kakaibang tunog. Malamang CR to, kasi eto, puro cubicle siya. Ayan. At wala pa naman ako nakikita na parang mga foil, no? Sa inyo na pinupwestohan to na masasamang gawain. Nakita din namin na may malalaking glass na naipon sa gilid. Makapal ito at basag-basag na. Malamang ito ay gagamitin sa paligid ng building upang maging disenyo. Siguro ito yung mga ilalagay na glass dito sa building, no? Ayun yung tema nila. Tingnan guys, pinagsisiraan na nila. Yan o. Suma, ano yan? Ano yan? May tao dyan? Parang nandito eh. Dito ko narinig. Ano yan? Promise, parang lalaki. Uwe. Ha? Ang ano ng boses? Ganon. Uwe. Hindi ako nagbibiro. Baka rinig din sa camera. May tao dito. Nag-explore lang po kami. May tao ba dyan? Inabahan ako sa'yo. Gagi. Lalaki? Narinig ko nga. Kala ko nga siya eh, kasi nandito eh. Dito sa side eh. Dito? Silipin natin. Hindi ko alam kung dito or dyan sa hagdan. Sa mga oras na ito, sigurado ako na 3 lang kami sa loob ng gusali. Kaya natakot kami sa sinabi ni Maris dahil baka may ibang tao sa loob na pumasok na hindi namin alam. Ay, CR pala to. Baka dito yun, no? Baka dito yung narinig mo sumitsit. Ito, tingnan mo. Mababa? Sino kaya yun? Sana nahagip sa camera pero tatry namin i-replay. Hindi kaya paniki lang yan, no?
Pwede, no? Kasi ano, may mga nagliliparang paniki dito. So sa mga nanonood dyan na naka-headset, pwede nyo sabihin kung tao ba yung narinig ni Maris. Baka toko. Okay, hindi kami sure. Pero medyo kinabahan ako dun. So eto yung daan pababa. Ayan, dito yung daan pababa. So tara, pasukin na natin. Sisilipin lang namin kung ano meron dito sa baba. Ayun, pababa. Tingnan nyo. So ni-expect namin walang tao dito dahil wala kami naririnig kahit anong kaluskos. Sobrang tahimik. Hindi ko na mahalos marinig yung mga sasakyan sa labas. O ingat basag na rin pala ibang tapakan. Ayun o. So isang kwarto. Ito isang kwarto yung katapat niya. Tingnan natin din. So guys, etong daan na to, yan hagdan. Marami lang kasing damuhan pero may hagdan siya papunta dun sa ilog. Siguro nung araw, pwede ka pa maligo dyan. Malinis pa siguro, no? Or may bangka dyan. For sure, wala naman laman yung ilalim nito pero gusto ko ipakita sa inyo kung ano ang itsura ng loob dyan. So tara. Hintayin nyo lang ako dyan. May naiwan na tumpok ng buhangin dito. Siguro ito pa yung dapat gagamitin nila pambuhos sa ibang part. Tapos diretso pa tayo. Tabi-tabi po, mag-explore lang po kami. So ito yung kabuuan ng lugar. Yan siya. Pag nag-shoot ako ng biro, napapatingin ako sa mga kadasulok ng building kasi ang pakiramdam dito is parang may mga dami nakatingin sa'yo. Especially dito sa madidilim na lugar. Ayan, gaya niyan. Sa mga bintana, sa mga sulok-sulok, feeling ko, ang dami nakatingin. Pwede silipin natin kung ano yung dulo. Masukal na dito. Ayan, sa part na to, sobrang sukal na. Tapos, gusto ko silipin kung ano meron doon. Ay, gagi, may kwarto pa. May kwarto pa doon. Kinakabahan si Michael kasi first time niyang pumasok sa gantong kalawak na location. Kasi nasama ko siya sa bahay lang, no? Mga bahay. First time akong pumasok sa mga open na lugar. So, ayun. Kinikilabutan nga. Tingnan nyo guys. Pakita ko sa inyo. Tingnan yung tsura. Ayan o. Guys, tingnan nyo kung gaano kadilim. Check nyo kung may mga tatawid, may napapansin kayo dyan sa dulo ng night vision. Sobrang creepy no? Pasukin ko tong kwarto na to, tingin nyo. Wala na rin siyang laman halos. Puro naiwan na lang nakahoy sa sahig. Ano? Dito sa kabila, CR. May CR din dito. Na hindi rin tapos. Tingnan nyo. Ay, itsura niya, nung kabuuan niya. Wala na rin dito. Isang empty na kwarto na. Guys, may malaking puno dito. Tapos, may hagdan din siya pataas. May access siya dun. O baka fire exit nga to. So, tuloy lang tayo sa pag-iikot. So, next na natin yung second floor. Sa second floor, may magkabilaan na hallway na sobrang haba at puno na din ng graffiti ang mga pader. Napansin namin na puro kwarto na ang nandito. Parang may part din ng floor na wala pang pintura at rough finish pa. Gagi, ang lawak dito. Puro kwarto. Siguro kung nabuksan to, mahal tong hotel na to. Ang gaganda tingin nyo. Ang gaganda. Ang lalaki ng cut ng kwarto nila. Tapos sa kabilang side, ito yung siguro feeling ko mahal to. Kasi ito yung nakaharap sa ilog. Tapos may sarili siyang balcony. So ito, kabuuan niya. Ayan. So guys, ayan, tingnan nyo. Ilog na yan. Ayan, lalakas ako yung ilaw. Oo. Lawak. Tingnan mo. Teka, ganda ng view dito. Parang sa Clark. Yung view. Tingnan mo. Tingnan guys, kung sino na ba yung mga nakapasok dito sa Clark Hospital. May part doon na parang kamukhang-kamukha nito. Ay yung pinakaharap niya.
May vibe siya na parang Clark Hospital para sa akin. Layo pala nito hanggang dulo. Oh, may nagsigana naman dito. Siguro ito yung mga tumatambay na ano. So guys, ano yan? May narigaw? Rigaw? Diba? May narigaw dito, no? Di kaya ano? Wala insekto eh. Tara, diretso tayo. Narinig niyo ba yun? Okay, so nandito na kami sa kaliwang bahagi ng building. Ingat-ingat kasi may malalaking ano na siya. Yung mga butas. Ito guy na ito. Talagang pag nahulog ka, injury ka talaga eh, no? Guys, sobrang lalim yan. Ha? Eh, yung pinakita ko na butas doon sa first floor, yung parang parking lot nila. Dito tinitira na siya ng paniki. May mga naririnig ako na kaluskos. Okay. Ay, gago! Ang dami. Dami. Gagi. Ano yun? Ibon. Ito yung second floor yung kabuuan. So open na lang din siya. Uy! Ang daming ibon naglalabasan, nabulabog ko ata. Tara! Doon tayo sa hallway. Bago kami pumanik sa next floor, nilabas ko ang aking spirit box at nagtanong upang tignan kung may masasagap kaming boses. Magandang gabi, ako si Harry. Nandito lang kami para mag-explore. May hawak ako dito na spirit box. Pwede kayo magsalita gamit to. Kung may mga mensahe kayo na gusto iparating, pwede nyo sabihin gamit itong hawak ko. May kasama ba kami ngayon dito? Ilang kayo nandito ngayon sa building na to? Pwede ko ba malaman kung may kasama kami ngayon dito? So wala akong makuha boses. Wala akong makuha sagot. Tara, lakad tayo. Silipin ko lang yan dito guys. Di ko pa kasi napuntahan to. Yung kanang bahagi kung ano meron sa dulo. Boy. Hallway din. Tingnan nyo. Wala na rin laman dito. Di ako makakuha na sagot sa ano, sa spirit box. Bakit kaya? Pwede mo ba sabihin kung may kasama kami ngayon dito? Nariga. Diba? Ang hina pero... Pwede bang pakiulit? Parang ano? Parang isang sentence sabi niya. Parang... Basta mahaba siya eh. Oo. Pero sobrang faint. So, diretso kami sa third floor. Titingnan namin kung ano meron. Pag-akyat namin ng third floor, parehas lang ang amin nadatnan. Puro graffiti na mga pader at maraming mga kwarto din. Wala ni isang kwarto ang natapos. May part din na hindi pagawa at kita din ang mga bakal ng poste nito. So guys, pag-akyat ko nakita ko. Gulat ako. So siguro same lang to. Dito tatry ko kung may makukuha ako na boses. May kasama ba kami ngayon dito sa third floor? Pwede ka ba magsalita ulit? Bakit? Nangalay leg mo? Ano? Okay. Nangalay din yung leg niya guys. Kasi mabigat yung bag. Ayan. Ang dami kang dala. Ang dami kang dala. Pero spirit box na yung ginagamit ko. Kung ano yung itsura ng second floor, same lang siya. So, ito yung mga kwarto. Yan. Saka doon. Ayan. Okay. Same lang din talaga siya. Ayan. Same lang siya. Yung hallway sobrang haba. Halos di mo makita yung dulo. No? Dito, wala yung open space. Ingat dito ha. So wala yung open space niya. Puro kwarto hanggang dun. Kaya pala sobrang dilim. Ang haba ng hallway, no?
Medyo... Saka parang, ano, no? Medyo iba yung pakaramdam dito sa third floor, no? Naririnig pa namin yung mga sasakyan. Malamang naririnig nyo rin. Maingay pa sa labas. Iba yung pakiramdam dito sa taas. Ewan ko baka dahil sa sobrang haba ng hallway, medyo may kilabot. So guys, nagpalit kami ng battery sa sa night vision kasi parang first time na ang bilis niyang malobat. Na-drain siya agad. Usually kasi tumatagal to kahit mga 30 minutes Pero ngayon parang mga 20 to 15 minutes na nadobat na siya agad. First time ko makakita ng ginagawa pa lang na building sa personal. Ang lalaki pala talaga ng mga bakal na ginagamit nila. Ayan, sobrang kakapal. Wala pang buhos kasi to. Tapos hanggang dun yung butas papunta sa ground floor. Katulad lang din ng second floor at third floor, ang last na palapag. Kaya hindi na kami nagtagal dito at bumaba na kami after namin mag-ikot. Halos same lang, pero kita mo na yung bubong, ayan. Last floor na to. Yung dulo nito is hindi gaya ng sa mga naunang floor. Dito puro pader na lang. Ayan. Yes. Dito sa floor na to wala nang dulo pala. Pag akyat mo na hagdan, pag kumanang ka, hindi gaya ng mga naunang floor, may dulo pa na hallway para mga CR or rooms. Dito puro rooms na lang. Ayan. Tapos dead end na rin siya. Tapos sa dulo halos same na lang din. Puro kwarto na lang doon. Mukhang goods pa naman mga kasama ko. Wala namang kinakabahan na sobra. Hindi naman kami talagang sobrang natatakot or nakakaramdam ng sobrang bigat. Yung tipong gusto na namin umalis. Walang ganong pakiramdam, no? Dahil siguro kasi masyadong busy yung kalsada sa labas. Ang dami kami naririnig. Kaya naleles din yung takot namin. Gusto ko pang gumawa ng spirit box session doon sa dulo, sa ground floor sa baba. Kasi doon tahimik, saka doon mapuno, maliblib na yung lugar. Halos wala ka na marinig. Pumunta kami sa dulong bahagi ng first floor, kung saan tahimik at puro kwarto upang mag-spirit box session ulit. So guys, andito na ulit kami sa ground floor. Magkakanda kami ng spirit box session doon sa dulo, kung saan halos wala ka nang marinig na boses at tahimik na. Pwede ka ba magsalita sa hawak ko? Espiritu ba o elemento yung nandito ngayon? Kung nandito ka, magpatunog ka ng mga gamit, gumawa ka ng ingay sa palapag na to. May tao ba dyan sa dulo? Babae ka ba o lalaki? Nakasama namin ngayon. Pwede kang magsalita dito sa hawak ko, huwag ka mahiya. Walang nagsasalita, no? Pwede kong malaman kung nasan ka, nasa harap ka ba namin, nasa likod, o nasa gilid. Pwede kang maglakad at magpakita sa amin o magsalita dito sa hawak ko. Dahil wala kaming masyadong na-detect na boses, napagpasyahan na namin na umalis sa gusali at hindi na kami magpaabot ng 3:00 ng madaling araw. Wala akong marinig boses. Suko na ako. Feeling ko mailap sila o baka talagang natatakot sila. Hindi sila sanay na may tao dito sa gabi. Or baka wala talaga, hindi natin alam. Kasi kung makikita niyo yung building, madalas may tambay feeling ko may mga estudyante, kabataan nandito. So, feeling ko nabubulabog sila or sanay na sila may tao dito. O baka wala na talaga dito. Hindi natin alam. Pero, bigla umilaw yung temperature. Ayun, kilibuto pero. Hindi kaya dead body? Ewan ko, parang hindi ko alam biglang nag-iba yung temperature Habang sasalita ako, tumunog. Shit.
ma-off. Alis na po kami. Isang malaking tanong sa amin kung bakit may mga gantong gusali na basta na lamang iniiwan at kung may plano pa ba itong tapusin. Sigurado ako na malaki na ang nagastos ng may-ari upang ipagawa ito. Nakakalungkot lamang na sa lawak ng hotel na ito, may mga parte na hindi napakinabangan ng husto at naiwan na lamang na nabubulok.